Hello guys, nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Salamat po at maligayang Pasko po sa inyong lahat. Sana po ay maayos po ang ating kalagayan, especially po yung ating kalusugan. Okay? Now, speaking of Pasko, ay natandaan ko na nag-promise si Bongbong Marcos tsaka si Boying Rimulya na may mga makukulong na sangkot sa flood control scandal. Kaso nga lang, itong video na 'to is recorded December 26, 2025, wala pa ring nakukulong na big fish. Well, merong nakulong na mga sangkot, pero ano lang sila, hindi sila mga big fish, mga ano lang sila, mga sardinas, yung maliliit lang. So, panoorin natin ulit yung promesa ni Bongbong Marcos saka ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Tsaka bigay tayo ng komentaryo sa issue na ito. Okay, so panoorin natin muna starting yung presidente natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Meron lang po akong update tungkol sa iba't ibang kaso tungkol sa flood control na mga problema sa mga iba't ibang kontrata. Ipapabot ko po sa inyo na ang 96.5 million na Ghost Flood Project sa Davao Occidental, naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Bukod dito, may 8 opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Ito po ay patuloy namin ang gagawin at simula lang po ito at patuloy namin imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan, kundi maibalik ang pera ng ating mga binayad ng ating mga kababayan ay ibalik sa kaba ng ating bansa. At maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Okay, bale, itong video na ito ay nangyari noong December 18, alas 7 ng gabi. Okay, so yan yung sinabi niya. Meron ng kaso doon sa mga sangkot, tapos si Sara Diskaya, nung panahon na yan, nasa custody ng NBI. Pagkakatanda ko, nakalabas si Sara Diskaya at nung pinal na yung kanyang kaso, ay nakakulong siya, I believe, pumunta siya ng Cebu at doon siya namalagi. Okay? Now, ano naman, si Ombudsman Boyeng Rimulya naman. So, sandali lang watch na, sige, punta tayo dito sa another tab. Okay, so play na nito. So, pinakauna. Nakikita nyo yun, di ba? Tiyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga naunang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may makukulong sa mga sangkot sa umano'y katiwalian sa flood control bago magpasko. Hindi na natin i-anunsyo, mangyayari na lang yan. Baka next week. Sino po, Senator Bong Revilla? Yun ang low-hanging fruit. Ayon kay Remulla, may nakalap na silang sapat na ebidensya laban kay dating Senator Ramon Bong Revilla. Okay, so dyan lang muna tayo kasi that's going to be kay Bong Revilla na. Okay, at by the way, itong video na to ay nangyari noong December 8, 2025. So, ang nangyari ay mukhang yung mga maliliit na isda lang na nakukulong, 'di ba? Although sinabi nila na relax lang kayo, merong makukulong na kongresista, dating senador bago magpasko. Ang problema natin is lagpas na ng Pasko. So ano mangyayari ngayon? 'Di ba?
may makukulong ba talaga o may ipapako na talaga tayong pangako na galing sa kanila? Kasi yung tao naghihintay, 'di ba? Naiinip na kasi napakatagal na 'tong issue na 'to, eh. Imagine ninyo nangyari siya noong nag-SONA si Bongbong Marcos. Tapos inilabas niyo yung 15 na mga biggest construction companies na related sa flood control. At gumulong yung investigasyon para sa flood control issue at gumawa sila ng kaso para sa mga taong sangkot. Nagsilabasan na yung mga pangalan, di ba? Kaso nga lang, sinabi nila noong bago magpasko, around November and early December, eh, nag-promise sila na may makukulong. Di ba? Kaso nga lang, wala eh. Wala pa rin eh. So, naiinip na yung tao. So, sana naman, siguro kahit bagong taon na siguro, kailangan na nila na magpakulong ng malalaking isda. Kasi kung mga engineers lang, yung mga contractors, yung makukulong, eh parang wala pa ring kwenta, 'di ba? So, sana naman bilis-bilisan na nila. Um, Sana naman eh wag na nang hayaan ng gobyerno na makatakas itong mga walang hiyang sangkot sa flood control scandal, 'di ba? So, naiinip na eh. Okay? So, bago tayo pumunta sa impormasyon na itong gobyerno natin ay may sinabi silang may makukulong daw. Okay? Papakita ko muna sa inyo guys kung sino yung mga nasa kulungan ngayon. Okay? Share natin tab to galing sa Gemini. So, para mabilisan lang, hinanap natin is kung sino ang mga involved na mga contractor, mga DPWH engineers na sangkot sa flood control at sino nakulong na ngayon. Okay? So, yung mga key figures, ito si Sara Diskaya. Si Sara Diskaya, na aresto siya noong December 18, 2025. In connection ito sa 96.5 million ghost project sa Davao Occidental. Ngayon nakakulong siya sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu. At ito yung sinabi ni Bongbong Marcos na si Sara Diskaya ay involved sa itong 96.5 million na ghost project. Okay? Tapos yung kanyang asawa na si Pacifico Curly Diskaya ay hindi siya nakakulong sa kulungan pero naka-detain siya sa Senado. Okay? Now, let's go to DPWH. Yung mga 8 official ng DPWH, Region 6B or 4 were taken custody noong November 2025 regarding sa 289.5 million substandard dike project in Occidental Mindoro. Okay. So, Occidental Mindoro. Ngayon, nasa Quezon City Jail sila. So, sino yung mga yon? Gerald Pacanan, Dennis Abangon, Jean Ryan Altea, Ruben Santos Jr., Dominic Serrano, Juliet Calvo, Felizardo Caico, Cusano. Yan. Tapos yung sino pa yung mga na-involve? Yung nasa kustodiya ng legislative sa Senado. Si Henry, yung currently nag-surrender ng 180 million kickbacks sa DOJ. Si Bryce Hernandez, tsaka si JP Mendoza. Yung mga big fish na isa sa mga big fish by the way ay si Saldico. So hinahanap pa si Saldico sa abroad kasi tumakas siya bago nangyari itong pag-anunsyo ni Bongbong Marcos, I believe
pumunta siya na daw ng Amerika tapos hindi na umuwi. Okay? At posibleng nagtatago siya sa Japan. Sino pa? Si Alderma Angeli Alcazar, presidente ng SunWest Corporation, believed na nasa New Zealand. Okay, at si Cesar Buenaventura na isa siyang treasurer ng SunWest, to believe na nasa United States. So, anong sagot ng palasyo? So, hanapin natin ni guys. Hanapin natin muna. So, anong tugon ng palasyo? Okay, kasi ang dami na naghahanap, kaso walang nangyari, di ba? Okay, wait lang. So, I believe may nakita ko sa Facebook. So, hanapin natin para at least meron tayong idea. Sana daw, yung na-remember ko, sabi niya, sana daw na mangyayari ito sa bagong taon. Okay. So sa Billionaire News Channel, Malacanang, on Friday said more arrests are expected in the New Year's as investigation into anomalous flood control projects gain momentum, pushing back against criticism that the administration failed to deliver on its promise to jail major fugitives before Christmas. O kasi yung iniintay ng tao, bago, di ba? Ang sinabi ni Ombudsman Boying, si Bong Revilla. Kaso walang nangyari, di ba? Sino pa? Yung mga involved na kickbacks. Kaso nga lang, hanggang ngayon, naghihintay pa rin tayo. Okay? Gusto ko sanang maniwala sa kanila, kaso nga lang, ang hirap kasi unang-una na to na nagsabi sila na may makukulong tapos ang ending pala, baka magpapasko pa sila, magiging happy pa sila. Sana naman, tuparin na nila. I think mas mabuti na wag na silang mag-promise. Gawin na lang nila, di ba? Sana naman hindi to umabot bago mag eleksyon na naman. O bago mag anong tawag nito? Bago magsona naman si Bongbong Marcos. Sana gawin na nila as soon as possible para makulong ang mga dapat makulong at makuha ng taong bayan ang pera na dapat ginagastos sa tama. Okay, salamat po sa mga manonood at nagustuhan niyo pong itong video. Please hit the like and subscribe button and I'll see you po sa susunod na video.